sa mga kabukid, sa araw pang ito ay magkakaroon po tayo ng farm tour kasama ang aming pong magiting na manager, si Tito Nonoy Adriatico. Dito po sa Bukid Adriatico. Tara po, kami po inyong samahan. So dito po nakatayo po tayo sa taniman ng kalamansi at meron pong naka-intercrop na mga kalabasa, samantalang ang ating pong mga kalamansi ay tumutubo pa lamang. Para hindi po sayang ang lupa na papakinabangan, sapagkat ito po ay amin pong nilinis. Kung inyo pong makikita, yung mga hindi pa nalilinis na lupa ay talagang marami pang makapal po yung mga kahoy. At ito po ay kailangan pang linisin. Ito pong kalamansi na to ay around 200 na tanim na kalamansi. Doon po sa ibabaw na pupuntahan po natin mamaya, marami po doong mga meron din pong tanim na kalamansi. Makita po namin yung pagkakaiba, yung nakatanim sa upland at saka dito po sa merong mga kasabay na mga puno ng niyog. Sila Tito Noy po yung most of the time sila po talaga yung hands-on sa pagtatanim po dito sa ating bukid. Kung inyo pong mapapansin, ito po ay kanilang nilagyan ng abono. Kaya nga po Tito, yung huling abono dito? Mga 3 days nakakaraan. 3 days daw po nung nakaraan na inabonohan yung ating pong mga kalabasa. Ito po ay Sophia F1. Bella F1. Bella F1. Tayo po ay pupunta na sa taniman ng sitaw. Tingnan po natin kung gaano kakapal at kadami ng bunga ng ating pong tanim na sitaw. Yan, doon po yon. Doon banda sa entrance ng Bukid Adriatico. Ito pong Bukid Adriatico ay 2 hectare na lupa. 2 hectare dito. Tira dyan. Dito tayo, shortcut tayo dito sa taniman, bagong tanim na mga kamatis o tomato sa English. Dati po nung February, ito po ay taniman ng ampalaya. Kung inyo pong susubaybayan yung aming page, nandoon po makikita nyo po kung gaano kalago at napaganda ng tubo nitong aming pong mga ampalaya. So sa kasalukuyan po, ito po ay meron pong tanim na mga kamatis. Ayan. Balak po namin pagkatapos ng ampalaya, kamatis pala, ay magtatanim ulit kami ng panibagong batch ng ampalaya. O kung ito din po ay hindi man 100% na tumutubo yung mga kamatis, tingnan nyo po itong isa na namatay po yung tanim na kamatis. O ganoon po talaga, hindi naman 100% lahat ng tinatanim ay nabubuhay. Ito po, kagaya po nito. Pero papapalitan din po ito sa mga darating na araw. Panibagong puno ng kamatis. Ayan. Yung ating pong ay nauna nang pumunta sa taniman ng kalabasa. Ito po ay Sophia. Ayan. Po natin, marami pong bulaklak. At marami din pong hindi na kailangan manual pollinate, sapagkat dito po ay maraming mga ating pong mga katulong na pollinator na ang tawag ay mga bubuyog, yung para pong mga fruit fly, pero hindi po siya fruit fly, mga bee. O yan, tingnan nyo po, si Tito ay nag-harvest ng mga tanim na kalabasa. Yan. Ito po ay na-harvestan na kaninang umaga, subalit meron pa pong mga paunti-unti. Ngayon pong umaga ang na-harvest po ay 30 plus kilo.
kabuuhan 200 kilos. As of today, nang magsimula mag-harvest last end of June, ay naka-harvest na po kami ng almost 200 kilos ng kalabasa. At para mapakinabangan, ay nagtanim po ng mais na pang sarili lang. Pang sariling konsumo, hindi po pang benta. Yan, sige po, puntahan po natin yung tanim na sitaw. Alam po namin na gusto nyong makita yung sinasabing parang ulan na bunga ng sitaw. Tingnan nyo po, ito po ang amin pong taniman ng sitaw. Kami po ay nakapag-harvest na almost 6 times. At kung inyo pong makikita ay marami pa pong mga bunga. Kahapon po, ngayong umaga diniliver, inihanda po namin. Nabubulol na po tayo. Almost 60 kilos. Mga 65 kilos yung harvest. Ngayong araw yung amin pong diniliver. Hinarvest kaninang kagabi. Hinarvest kagabi. Yan. Gusto nyo pong makita yung loob ng taniman ng sitaw? Pasok! Ito po ay kalahating kilo lamang ng sitaw, subalit ganito po yung amin pong harvest. Siyempre, credit always goes to God. Kasi siya ang nagpapatubo ng ating pong mga tanim. Kami po ay nagtatanim lang, subalit ang tunay na nagpapatubo ng lahat ng pananim ay ang ating pong mahal na Panginoon. Yan. Masaya pong makita ang bunga ng ating pagod, pagsusumikap na matuto ng agrikultura. Hopefully sa mga darating na panahon ay mas marami pang tanim yung amin pong may tanim. At syempre, ang goal po namin ay maging isang community, makapag-encourage ng mga kabataan na mag-engage din sa farming. Maipakita na tunay pong high value nga talaga ang gulay. High value crop, ika nga sabi ng DA. Yan, kagabi po, yung amin pong harvest na 60 plus kilos ng sitaw. Natapos kami, hindi pa nga po namin natapos, ay 11 PM na, ay naghahanda pa rin kami ng i-deliver na sitaw. Tara po, and lastly, yung nandoon sa ibabaw, tingnan po ulit natin ang ganda ng view dito sa Bukid Adriatico. Ito po ay nailand prep na, pero hindi pa po siya natataniman. Ito, tataniman ulit ng kalabasa. Kalabasa dito? Sophia F1. Another batch ng Sophia F1. Ayan. Yung pong titingnan, yun po yung sinasabi na parang ulan na bunga ng ating pong mga sitaw. Ito pong aming sitaw ay dalawang variety. Yung isa ay matikas, nakalimutan ko lang yung isa. Pero sabi ni Tito, mas mabunga daw at yung isang variety. Hindi nga lang namin matukoy kung alin ba dun yung mas mabunga. Yan po, meron pong mga naka-intercrop na avocado. Ayan, avocado. Na amin pong nabili kay Sir Francisco Balinado ng Batangas. Ayan po. Ito po yung isa pa po na taniman ng kalamansi. Ito po ay upland, walang mga masyadong tanim. Ito po yung bukid na part ng aming pong farm. Yan. Ito po ay same batch nung tanim po doon sa baba. Tingnan nyo po, marami ding mga bulaklak.
Yan. Ito po. Yan po yung aming pong iconic na malaking puno. Ito po ay sabi ni nung mga nila tito ay malaking puno ng hindi malaman na puno, basta malaking puno. At yung kadugtong niya po, ninyo pong titingnan, ayun po. Yan. Talagang malaki at malago na puno ng unang panahon. Hindi na po namin yan naabot. Ang naabot na lamang po namin ay ang mga remains. Pero talagang masasabi natin na matatag na puno sapagkat ako ay tumanda na pero nananatili pa rin. Sa ngayon po sa kwento ng aking mahal na ama ay ito daw po ay ginagamit na kuhanan ng sa aming lokal na dialekto ay pang-amak o apoy. Sabi ni Papa. Ayan. Ngayon naman po atin pong tingnan yung ating pong taniman ng pakwan, no? Ito po ay hybrid, yung pong kulay yellow yung laman, pero maliliit lang po siya. Chai Tai. Chai Tai ang variety. Ayan. Nung amin po itong unang itinanim, ay kami po ay nangangamba sapagkat sobrang init ang papayat, pero nitong mga nakaraang buwan, nung magsimula yung tag-ulan, every afternoon madalas ay umuulan, nakita namin yung paglago. Talagang napakabuti ng Panginoon sapagkat hindi po siya nagpapabaya. Bagaman merong pangamba, ay praise God sapagkat gumanda-ganda naman po yung aming pong ayong panahon. Kaya po nakabawi yung aming pong tanim na mga pakwan, no? Dito po ay second try na po namin ng pagtanim ng pakwan. Yung aming pong unang tanim na pakwan doon, almost 1/4 hectare, ay talagang bawi lang. Subalit marami po kaming natutunan na lesson doon po sa amin pong unang pagtanim ng pakwan. So yung mga lesson na yon na amin pong natutunan ay amin na pong i-apply dito sa panibagong tanim na pakwan. Ito po ay hindi pa po full blown na pagtatanim. Ito ay under pa rin po ng pag-aaral kung ano yung pinaka-akma na pamamaraan ng pagtatanim ng pakwan dito sa Bukid Adriatico. Yan. Huwag niyo pong kalilimutan na i-like at mag-follow sa aming pong page. Bagaman kayo ay nasa iba't ibang lugar o kaya ay nandun kayo sa Kamaynilaan, ay parang mababalikan nyo na po yung buhay sa probinsya. Simple pero masaya, no? Hindi man masyadong karamihan ang nakukuhang pananalapi, subalit yung satisfaction at yung kasiyahan ay hindi maikukumpara. Ito po ay dati naming tanim na pipino at saka pechay. Balit lesson learned, ika nga. Tamang natuto lang. Taniman ng kamatis. Ito po ay kasabay noong nandoon sa dating taniman ng ampalaya. Ayan. Ito po ay na-transplant last week, bago pa lang. Under observation pa. Friday. Nung Friday pa lamang po, Friday nang ito ay itanim, no? So bagong transplant pa lamang po ito. At atin pong tingnan sa mga darating na araw kung ano na ang magiging kalagayan, kung ito ba ay gaganda o panibagong lesson learned. Sabalit ito po ay kabisadong crop na ng aming pong tito, kaya most likely ay
nai-apply na yung mga lesson learned ng unang panahon. Ayan. So, inyo pong tingnan. Ito po ay tunay na bukid. Hanggang doon po siya sa itaas. Hindi pa po namin masyadong nako-cultivate. Doon sa upper portion po, doon po ay taniman ng mga root crops. Kamuting kahoy, kamote. At dadagdagan pa po namin in preparation po sa kung dumating man po yung El Nino. Amin pong sinisisi yung opportunity na samantalang maganda po yung laging umuulan, almost araw-araw ay umuulan. Ito po ay napakaganda para sa ating pong mga tanim. At ito po yung laging dalangin ng mga farmer na katulad po namin. No? So, salamat po sa inyo pong pag-antabay. Hanggang sa susunod po, kung meron po kayong mga katanungan, ay maaari po kayong mag-comment and samahan niyo po kami na idalangin na sa mga darating na panahon ay amin po itong ma-document, fully documented kung paano, ano po yung amin pong mga ginawa, ilang araw, kung ano po yung amin pong ini-apply upang kung sakaling gusto nyo din po mag-start na magtanim ay meron po kayong maging guide. So, salamat po sa inyo at nawa tayo ay pagpalain ng ating pong mahal na Panginoon. God bless po.